reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senate President Chis Escudero at 18 mga senador na nagpabalik ng articles of impeachment sa lower house ay maaaring lumabag sa grave abuse of discretion. Ito ang naging pahayag ng former Supreme Court Chief Justice Renato Puno hinggil sa motion for remand ng Senado sa articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon kay Justice Puno ay walang nakasaad sa Constitution at sa ligang batas na motion for remand. Naging katakataka di umano ang naging hakbang ng Senado sa impeachment ng Vice Presidente. Subalit nanindigan pa rin ang Senado na sila bilang impeachment court ay ang may sole power na binigay ang saligang batas na magdesisyon sa impeachment ng isang opisyal. Sa ngayon di umano ay marami ang kaliwat kanan ng mga pahayag at mga nagmamarunong sa legal na proseso ng impeachment at kanya di umano itong naiintindihan. Subalit ang tanging binigyan ng kapangyarihan na magdesisyon dito ay ang Senado bilang impeachment court. Ang pagpabalik nila ng articles of impeachment at maghihingi ng pag-certify dito ng House of Representatives at bilang impeachment prosecutors ay hakbang umano upang linawin na sinunod ng lower house ang 1-year ban ng pagpasa ng impeachment ng isang opisyal. Bagay na pinanindigan naman ng Kamara na wala silang nilabag na 1-year ban procedure ng impeachment. Nagpasa din ng resolution ang Kongreso na naglalayong sumunod ang Kongreso sa tamang procedure ng pag-file ng impeachment. Kinwestiyon din ng Senado sa prosecutor kung desidido pa rin ba sila na ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Dahil sa hakbang na ito ng Senado ay binatikos at tila di umano na nagiging defendant o abogado na sila ng nasasakdal dahil ang kampo di umano ni VP Sara Duterte ang nararapat na mag-file ng motion for remand at pag-certify ng articles of impeachment sa Kongreso. Ayon sa impeachment spokesperson ng Kongreso na si Attorney Antonio Odi Bukoy ay lantarang pangdidelay at grave abuse of discretion ang naging desisyon ng Senado. Dagdag pa niya ay siya di umano ang pinili ng prosecutors na maging tagapagsalita ng impeachment. Ginagawa di umano nila ito para sa bayan at walang bayad. Sa naging pahayag ni Attorney Bukoy ay ipapakilala na di umano sa susunod na mga araw ang mga bubuo sa team of prosecutors against the impeachment of VP Sara Duterte. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakal ng ethics as a Senate Hindi ko body? sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. ni no. Tatanungin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kinukot yun sa mga tanong niyo, yung isang panig lang ang kinukwestiyon, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay na impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto.
Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nympha. Si Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pag-remand ng impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako Paano ba yun? naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Na dapat i-convict siya. Pero may senador na nagsasabi dapat i-dismiss kasi political. Ulitin ko, at the proper time, pwede yang hilingin na magkabilang panig. Kung reklamo sila ng reklamo na keso hindi raw ito pwedeng gawin ng isang senator judge, pues ganun din, ibabalik ko. Ang pwede lamang ding humiling nito, kung sakasakali, ay yung magkabilang panig, prosecution or defense pag nagsimula na yung trial. Hindi sa post lamang sa social media. Paano naman yun iko-considera ng korte kung sakasakali, nag-post lamang naman o nagpa-interview lamang naman. Kailangan dumaan ito sa proseso na dahil may impeachment court na nga. Kaya ba i-remind ulit sila na dapat hindi nagsasalita kung may feeling man sila sa isa? Hindi para sa akin na sabihin pang muli yun dahil ina-assume dapat na alam ng kada senator judge ang papel na dapat nilang gampanan na siyang papanagutan naman nila sa publikong bumoto rin sa kanila. Malaki, matanda. Maraming ganun. Kasi niremind nyo sila bago kayo mag-oath ngayon naka-oath na as impeachment. Nung kampanya kasi yun Dahil siyempre, may mga matatanong na kampanya. Pero ngayong nag-convene na, ang assumption, nung binoto nga sila at naging senador sila, kasama sa pwede maging trabaho nila yan. Mga impeachment court judges. Pero di ba mas all the more that they should be more responsible sa sinasabi and ginagawa because nakapag-oath na nga. Sabi Nino, again, it is addressed to their sound discretion. Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Nung hinaral sila bilang senador, kasama yun sa tungkulin regardless kung ano yung naging desisyon nila para sa pagtakbo. Pero once na nanalo na sila bilang senador, kasama na dito, hindi lang yung politika nila, pero yung tungkulin nila sa mamamayan, tungkulin nila sa saligang batas, nagampanan ng kanilang trabaho bilang senator judge pag sila ay naging isang impeachment court. Hindi ko masasagot kung magmo-move ang impeachment, ang prosecution panel for inhibition. Pero importante na ang ating mga senator judges ay may pakita nila na willing sila, sinumpaan na nila, they took their oath, 'di ba? As a senator judge na gagampanan nila yung sinumpaan nilang tungkulin na magiging impartial sila. Doon sa pagsuri, sa pagkikinig ng mga ebidensyang ilalahad at magdidesisyon sila hindi ayon sa politika, hindi ayon sa politiko,
kundi ayon sa ebidensyang mailalahad sa impeachment trial. It is their responsibility according to law, to the Constitution, and it is their responsibility to the Filipino people to see to it that they will decide according to their conscience with impartiality, not based on politics or any political affiliation. Thank you. Follow-up lang, ma'am. So is it right to say po that somehow you share the same sentiment with Senate Minority Leader Coco Pimentel for senator judges to take a stand? During Yes. Dapat kasi yun ang role nila sa impeachment trial. Ang role ng House of Representatives is to prosecute. We have the prosecution panel that were given by the plenary the authority to prosecute the articles of impeachment. We also have our own spokesperson for the impeachment prosecution panel para mapaliwanag yung mga detalye na nangyayari. May kanya-kanya tayong role dito sa lahat ng prosesong to. Gagampanan ng Kamara ang kanilang role sa prosesong ito. Kailangan gampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin at obligasyon ayon sa konstitusyon para sa mamamayang Pilipino. Thank you. Last na lang po from my end, ma'am. Yung dun lang sa usapin ng wage hike, balikan ko lang po. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng Kamara yung panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng 200 peso wage hike bill? Pwede po ba itong isalang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, pwede siyang ma-file ulit sa 20th Congress. At binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa proteksyon din sa ating mga small, medium enterprises. Yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating mga gagawa at ang ating mga employees at ang mga employers. Thank you, Earl. Tina Panganiban Perez from GMA7. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tanong ni Mela on fake news. Doon sa measures na ifa-file po sa 20th Congress, do you think dapat mas mabigat yung parusa para sa public officials who will spread, create, propagate misinformation, disinformation, and malinformation? Well, as public officials, we all have a greater responsibility to advance truth and to avoid disinformation para sa public. Gusto natin ang bawat mamamayan ay laging pag sila'y nagdidesisyon ayon sa tamang impormasyon. Now, kung ano yung magiging penalties for public officials, it's really up to the plenary, to the members of the 20th Congress to initiate the legislation and discuss what would be the right penalties for public officials that knowingly, intentionally, and in bad faith propagate fake news, disinformation, and use AI-generated content to cause intrigues, instability, destability, and yung mga paninira sa ating proseso. And now, Philippine Constitution Association Chair, Attorney Renato Puno. CJ Puno, good afternoon. Thank you for making time for us. Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Justice. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, sir. Unahin ko na po yung PhilConsa, no? This is the group that you chair, Philippine Constitution Association. And nung weekend, a few days ago, you were quoted as saying that yung issue with the impeachment
has raised grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process because ni-remand ng Senate yung articles of impeachment back to the House. I wonder if you could explain what you mean by that. Yes, let me do it in a very abbreviated way. Number one, we believe that this order is against the Constitution, especially the provision which gives the House of the Representatives the exclusive power to initiate impeachment proceedings. Ang gustong sabihin nun ay yung pag-question ng validity ng articles of impeachment ay may sariling panahon at nagtatakda din kung sino ang dapat mag-raise ng punto na ito. Hindi yung sinasabi nila na dapat maliwanag na may compliance doon sa 1 year rule. Hindi naman na jurisdictional yun eh. Yun it goes to the cause of action of the House prosecutors. Ang ibig sabihin, hindi naman dapat mauna yan, yung issue na yan, na desisyonan ng impeachment court. Yan dapat i-raise noong respondent nung Vice President as one of her affirmative defenses. Pero kung gano'n ang proseso, ang gusto sabihin, ay pababayaan muna na yung prosecution nang magpresenta ng kanilang ebidensya. I-prove nila na may cause of action sila at pagtatapos nun ay turn naman ng defendant to raise all issues. Bokoy. kumusta? Yes, I'm Mela po from BTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House, impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction eh. The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Nasagot ko po? Opo. And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor sa panig po ninyo kailan ito at medyo compound question lang anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance, ibig sabihin nito ay handa sila na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time.
Okay, thank you po. Thank you. Salamat din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, ay yung case, nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po, ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity?
Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir. Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify. Yun hong order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Attorney. Good morning. Opo. Can you confirm and may we know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage eh. Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung dokumento. Kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya ng sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. And as of today, hindi